So what's up mga dudes, na katatapos lang ng Christmas at ngayon pong araw ay 26. So ayan po, hindi po ako nakabihis. Ako po ay hindi nakabihis, hindi po ako naka-uniform. Pero sumabay ako dito sa aming service at ako po ay naka-schedule for today para sa manometry test para sa aking gastroesophageal reflux. So kasama na rin siguro doon yung hiatal niya. So ako po ay papunta ng hospital sa Sulika, sa Sarja, tama. Sa Sarja din, ayan. So tayo po ay ordinaryong lang suot, ayan. So tayo po ay magpapatest para sa yung manometry test para sa ating acid, kasi nga 7 years na natin tong dinadala-dala eh. So minsan napakalala nung kanyang symptoms, minsan naman ay kaya-kaya lang, pero hanggang kailan, di ba? Kailangan talaga natin ipatest. So yun ang sa akin, ang required ng doktor, pero inantay ko lang din naman yung approval ng aking insurance kasi medyo mahal yung nun yung bayad sa test na yun. Nung pag wala siyang insurance ay maabot ng 3,500 dirham. So malaki-laki po yun, nasa mga siguro ko mga 45,000 sa peso, sa Philippine money. So kaya hinantay natin yung approval ng insurance. So almost 2 months po bago na aprobahan. Hindi na, ito na nga, pupunta tayo ngayon. Pagtapos ng Christmas, ayun po ang ating gagawin. So bali po yung PH manometry test ay 24 hours yun, na siguro po titingnan natin mamaya, itutugtong ko sa aking video. So yun nga mga dudes, bali 24 hours yung na yun, yung PH manometry test na yun na gagawin sa akin. So kasi hindi ko pa alam kung ano yung procedure nun, pero sinearch ko siya sa YouTube. So bali hindi ko alam kung parehas lang. Meron siyang ang procedure niya ay merong yung tiny cable, maliit na cable with camera yung dulo. Tapos ipapasok siya sa aking ilong, then diretso sa aking stomach. Then meron siyang naka attach na maliit na parang monitor, parang screen monitor. Tapos doon mo makikita yung kung gaano karami yung acid na lumalabas sa aking stomach. So bali 24 hours yun. So ipapakita ko siya dito, karugtong dito sa video na to. Pagka yung tapos na tayo ng test, ipapakita ko sa inyo kung ano yung hitsura nung na yun, manometry test na gagawin sa akin. So doon yata malalaman kung ano yung magiging resulta nun. Doon magde-decide yung doktor kung siya, for surgery or ano. So malalaman natin yan mga dudes. Inform ko kayo mamaya pagka yung natapos na tayo dun sa sa manometry test na yun. Ayun, yun lang mga dudes. Andito na ako sa Sulika Hospital. Ayun, pahinga muna ako kasi medyo maaga pa. So bago tayo punta dun sa sa reception para mag-register. So 1:30 pa naman ang appointment ko. Ngayon ay 12 pa lang. So ayun, para sa ating manometry test sa gastroesophageal reflux. Tingnan nyo yung view dito mga dods sa labas. Ayan o.
So nasa 4th floor ako. Info kayo mamaya. So, yun nga mga dods, andito na ako sa bahay, sa kwarto. So, tulad nga na sinabi ko sa inyo dun sa karugtong ng aking yung unang video ko na nagpa-test ako dito. Ang tawag nito ay manometry test sa siya, gastroesophageal reflux test. So ayan siya yung monitor kinabit sa akin. So maliit siya na pipe. Ayan, tiny pipe siya na pinasok sa ilong ko hanggang dito sa aking sikmura, stomach. So ang purpose po nito ay para malaman kung gaano karami yung lumalabas na asido sa aking sikmura. Kasi nga na-diagnose ako na mayroon akong GERD, gastroesophageal reflux disease. Then hiatal hernia. So konektado yung dalawang yon. Kasi yung aking diaphragm ay yung sa esophagus ay medyo malaki na daw yung buka. Ganyan. Kaya so 2 to 3 cm. Kaya doon dumadaan yung acid. So kaya nag-record yung doktor na gawin tong test na to. So nung makita nila yung result sa aking endoscopy. So sa dami kong pinatest, ito lang yung pinakang medyo worse kasi medyo nahirapan ako sa pagkain, paglunok. Pagkain okay lang naman, yung paglunok saka yung pagsasalita kasi nandyan siya eh. Pero by the way, okay naman, walang parang sa umpisa lang. So ito ay 2 days na nakakabit sa akin, 24 hours yung imo-monitor. Then babalik ako sa hospital para tanggalin to. So kaya ako ay walang ganap nitong siguro ko 3 days na akong walang ganap sa YT. So after Christmas ito yung aking kasi naka-schedule sa akin to eh, after Christmas. So na-share ko lang mga dudes no, para doon po sa mga nagsasuffer ng ng mga may acid reflux, yung GERD. Huwag po tayong matakot magpa-test, saka yun nga, hindi naman yung GERD, hindi naman daw nakakamatay, pero pakiramdam natin lagi sa araw-araw ganun eh. So sa katulad kong 7 years na ako nagsasuffer ng ganito, na lahat nga ng test ay pinatest na natin. Mag-umpisa sa yung mga x-ray kasi nag-umpisa tong nararamdaman kong tay hindi pa sa ganito. Inubo ako last 2015. Inubo ako tapos nagpa-test ako in x-ray. Nagpa-clinic pala ako, in x-ray ako na merong nakitang pneumonia. So binigyan ako ng gamot, nag-take ako noon. Basta maraming gamot, nag-take ako. So nawala na yung pneumonia. And then ito yung pumalit. Nagulat na lang ako isang umaga paggising ko. Hirap na akong huminga, tapos tumutunog na yung aking lalamunan sa paghinga. Then yung aking sikmura ay medyo uncomfortable lagi. So doon ako nag-umpisa magpa-test. So malaki na yung pirang nagagastos sa kakapatest. Buti na lang at dito yung ibang test ay covered ng insurance, at kung hindi ay grabe, sobra. So since 2015 hanggang ngayon 2020, so 7 years na, ang mga test na pinagdaanan ko, yung full body test na yan is normal na lang yan, laryngoscopy test, yung echo test, ECG, yung x-ray, tapos pina-CT scan ko yung aking dibdib, yung aking lungs kasi iniisip ko baka may bara. So normal naman siya. Tapos pina-x-ray ko tong lalamunan ko, normal naman siya. Yung aking tiyan, pina-ultrasound ko, wala namang nakita.
normal naman siya. Then nagpa-laryngoscopy test ako. Nagkailang beses ako nagpa-laryngoscopy, normal naman. And nagpa-stroboscopic ako. Stroboscopic, yun, sarili ko siyang expense. So mas ramdam ko yung ano doon kasi hindi covered ng insurance. Then yung last nga ay bronchoscopy pa pala. Bronchoscopy, yun yung pinasilip ko yung aking lungs, maliban yung CT scan sa lungs. So puro normal yun. Tapos last na pinatest ko ay endoscopy. So colonoscopy pala, nagawa ko pa rin yun. So ang dami. So last na pinatest ko ay endoscopy. Then nakita itong GERD. Yun nga, yung GERD, yung gastroesophageal reflux na to, at saka yung hiatal hernia. So connect siya dito sa aking tataas ng diaphragm. Yung ano niya, yung duktungan ng aking esophagus saka diaphragm ay mayroon ng malaking ano, parang lumalaki yung butas yata yun eh. 2 to 3 cm. So kaya ganun. Yun ang result, yun ang nakita. So nung makita ng doktor yun ay nag-required uli yung doktor ng isa pang test. Ito yung ano, yung manometry test. pH metric test to eh. Yung sa acid. Kung gaano karami yung lumalabas na asido sa ating sikmura pataas. Then ayan yung monitor niya. Ayan po yung monitor. Ayan, papakita ko yung monitor, no? Nandiyan nakalagay yung instruction. Kung nakakaramdam ka ng regurgitation, pipindutin mo lang yung number 3. Pag yung heartburn, pipindutin mo yung number 2. Pag yung masakit, pipindutin mo yung number 1. Yun yung ano ng gamit ng monitor na to. Monitoring siya sa asido. Din kung kakain ka, pipindutin din yung symbol na ano, nakakain. Tapos yung paghihiga, may mga symbol siya. So yun mga dods, na-share ko na lang din dahil nga siguro matagal na tayong lumalaban dito sa acid reflux. So hindi lang naman tayo ang meron nito. May mga sinalihan din akong community na puro sa ang topic puro sa acid reflux, yung mga yung sa GERD. Yan. Kasi nandito lahat talaga ang ano, nandito lahat yung mararamdaman mo na uncomfortable at nakakaapekto sa atin sa pang-araw-araw. Nandyan pa sa samahan ng anxiety, panic attack, lahat na, lalo na nitong mga nagdaang taon na kasalukuyan ng pandemya. So grabe. So ilang beses na rin ako nito na emergency, tapos wala namang nangyari. Nebulizer lang ako, tapos after nun pinauwi na ako, tapos ayun na naman, balik na naman. So inisip ko na rin siya na asthma. So yung aking pulmonology doctor, binigyan na ako ng pang-spray. More than 2 years ko siyang ginagamit. Nag-i-spray ako, tapos pagka malala yung aking ano, yung nararamdaman, lalo hirap ako sa paghinga, mag-spray ako. After 3 minutes, nawawala siya, then babalik na naman uli. So hindi talaga siya ano. Tapos ito pang nakapagtataka. Pag ako yung nagja-jogging, ay okay. Mas maluwag yung pakiramdam ko. Tapos yung pakiramdam na lagi ka, maluwag yung pakiramdam ko. Ngayon pag nagpapahinga ako, doon mo mararamdaman yung minsan parang kang sinasakal, yung uncomfortable yung dito mo, so may baba ng dibdib, tapos yung dibdib ko minsan parang sa ilalim ng mga breastbone niya, parang may mga sumasakit, dinidinan ko. Pero lahat naman yung pinacheck ko ay normal eh. So doon na nagsasama-sama pati yung anxiety, yung panic attack, nandun na. Hindi mo na malaman yung gagawin. Pero sana itong ano, pagtapos nitong pH manometry test na to ay magkaroon na ng ano, ng resulta kung
ano yung pwedeng gawin. So marami na rin akong na-search sa YouTube yung mga kung ano yung sunod na gagawin pagtapos nito, kung ano yung result. So mayroong maaring surgery, maaring hindi. So yan ang abangan ko. So na-share ko lang sa inyo mga Dods, dahil nga siyempre 7 years nang nakikipaglaban dito. Alam ko yung ibang may mga acid reflux ay nakaka-relate dito, na more than 7 years pa siguro sa kanila. Mayroong 10 years na dyan. So payo ko lang po, kung may insurance kayo at saka ipatest nyo po. Pumunta po kayo ng gastroenterology doctor, specialist po sa gastroenterology. Yun po ang ang puntahan nyo. Kasi sa umpisa bibigyan kayo ng mga gamot, pero kung hindi na po gumagana yung gamot, yung mga esomeprazole, yung mga lahat yata ng gamot ay nainom ko na, pantoprazole, lahat ng may sol. Tapos yung mga na yan, mga pati yung sa mga ulcer, nainom ko na yan, wala talaga. Hindi na siya nag-i-effect sa akin. So yung Dompredom, pag yung yung sikmura ko, medyo parang nagkumukulo-kulo yung aking sikmura, sa Dompredom ay umuoke ako. So minsan di ako nagpapawala ng Dompredom. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng inumin yan ng parang pang maintenance. Kailangan pagka may naramdaman ka lang, saka lang. So Motilium yun Dompredom. Pero yung ibang gamot, yung sa acid, hininto ko na kasi ang tagal ko nang umiinom, kaya nga ang mga side effect niya, nakakanipis ng buhok, napapanot. So ang tagal ko nang uminom ng mga ganyan sa mga acid. Kaya sinabi ko yun sa gastroenterology doctor na ganun. Matagal na akong nagiinom ng mga gamot na yun, so wala pa rin magandang result. Paulit-ulit lang ng paulit-ulit. So kaya hininto ko na. So kaya sila nito ng test na ganito. At nakita rin nila dun sa aking endoscopy. So yun lang mga Dod, sa mga dyan, mga nagsasuffer din ng GERD, lalo na yung may hiatal hernia sa abdominal, sa ating taas ng diaphragm. So huwag po tayong panghinaan ng loob, kasi hindi naman kayo nag-iisa. Tapos ipatest nyo po. Yun, subukan din natin bawasan yung pagkain ng mga bawal. Kasi yun din naman ang ginagawa ko. Pero kahit na iwas ko dun sa mga bawal, pero nandiyan pa rin, nararamdaman ko pa rin siya. Siguro ko dahil nga dun sa hiatal hernia. So kayo po na may mga may mga acid reflux lang, wala namang hiatal hernia, ay ipa-check nyo po. Tapos pa-check nyo sa gastroenterology specialist, yung doktor. Then kung hindi naman masyadong malala yung nararamdaman nyo, ay iwasan nyo na lang po yung iwasan nyo yung mga bawal, katulad ng maanghang pagkain, yung mamantika. Tapos iwasan nyo ring magpakabusog, paunti-unti lang ang kain. Then huwag hihiga agad pagkatapos kumain. Siguro ko 3 hours after nung kumain, bago mahiga. At saka kung meron kayong iniinom din na na gamot, so ituloy nyo lang yun. Pero kung wala talaga sa inyong bisa, bumabalik pa rin, ay hindi, hinto nyo na lang. Tapos pa-check po kayo talaga sa gastroenterology, yung doktor. Yun lang po ang doktor sa ating tiyan. Doon sa mga hindi ko naman na lahat ng doktor ay alam yan. Pero pag pumunta ka doon sa ibang doktor na na katulad ng mga practitioner at saka yung for family doctor, bibigyan ka rin nila ng ganon. Pero mas mainam kung doon talaga sa specialist,
para sa ating sikmura ang puntahan mong doktor. So yun po ang aking advice, kasi nanggaling na po ako sa mga ganun na nagpumunta ako sa mga practitioner, hindi na ang binibigay sa akin. So mas mainam na talaga dun sa ano, kasi dun sa specialist para sa ating sikmura, yun talagang pinag-aralan nila. So mas mainam yung ganun mga dudes. Tapos subukan nyo rin yung mga pamparelax na inumin katulad ng chamomile tea. Ayan, yung pineal seed. Yung pineal seed, ano yan, anis. Pwede rin yung anis na papakuluan. Tapos yun ang gagawin yung tea. Iwas kayo sa kape, sa mga soft drinks, matatabang pagkain. So mga slightly na pagkain lang po ang talagang po pwede sa may mga GERD, acid reflux. Tapos yung kanin, magbawas kayo ng kanin. Kung po pwede nga, mix nyo ng ano yun, ng yung brown rice. Yan. Yung tinapay. Kung po pwede rin yung tinapay na ano, na brown. Kasi mahirap talaga tong sakit na to eh. Pabalik-balik po siya. So, hindi ko maisip kung paano ko to talaga nakuha eh. Simula nang pumunta ako dito sa UAE. Dahil lang dun sa simpleng inubo ako ng inubo, tapos uminom ng gamot, yun ay naging sukli nito. So yung palipas gutom, totoo po yan, palipas gutom, lagi akong nalilipasan ng gutom dito gawa ng sa trabaho. So yun po, kung pwede nating i-prevent yung ganon, maiwasan. So wag po tayong magpapagutom lagi. Dahil nga, yun yung trigger eh. Pag nasubrahan ka naman ng kain, trigger din. Pag nasubrahan ka ng gutom, trigger din. So hirap ng ano na to, tapos sinasamahan pa yan ng pag nakaramdam ka, sasamahan ng anxiety, panic attack. So wala tayong mapag-explain na ng nararamdaman natin ito. Kasi paulit-ulit, di ba? Iisipin natin, wala nang maniniwala sa atin, nag-iinarte na lang tayo. Ganun ako dito sa aking biso. Minsan hindi na ako magpapaalam, didiretso na lang ako ng hospital. Kaya pag nakaramdam ako ng iba, diretso na kagad ako ng emergency. So minsan makakaramdam ka na parang ka nang magko-collapse. Nanlalamig yung mga paa mo, yung mga kamay mo, yung pandinig mo parang iba na. So maraming beses na sa akin nangyari yun in 7 years. Pero sa awa naman ng Panginoon ay hindi pa naman ako nag-collapse. Tapos yun nga, sabi nga nung doktor ko sa pulmonology, wala ka namang sakit. Ginaganon niya, wala ka namang sakit. Yung lahat ng test sa'yo ay okay. So baka sa isip ko lang yun. Pero yung sa akin sikmura nga, yun, nung napatest ko siya sa endoscopy, doon nakita yung aking GERD. So yun lang mga dudes, wag po tayong mawala ng pag-asa sa mga may GERD yan, gastroesophageal reflux disease, mga nakakaranas ng ganito. Samahan po natin lagi ng dasal, tapos ipacheck po natin. Then yun po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kasi marami naman po ang gumagaling dito eh. Basta sa self-discipline lang. So sa case ko na 7 years, nagagawa ko naman yung mga self-discipline. Hindi na ako uminom ng alak, hindi na. Pero nandyan pa rin siya kasi baka related pa rin dito yung aking hiatal hernia. So yung mga chamomile tea na yan, nagawa ko na rin yan. Pero kung nararamdaman nyo lang po ay acid reflux, so baka mas madali pang ma-prevent dun kung iiwasan nyo yung mga bagay na na bawal. So yun lang po, update lang mga dudes, and maraming salamat dun po sa mga friend ko sa YT, kaya ako'y walang ganap dahil nga dito. So babalik tayo soon sa pagbablog. At ito nga, nakagawa tayo ng vlog na to para ma-share lang natin yung ating experience dito sa manometry pH test for acid. So hanggang sa muli, Mike B Vlog po. Thank you so much for watching. And abangan nyo po ang ating mga susunod na video. Bye bye!